Ngayon po, may pag-aaralan naman po tayo. Ito po ay tungkol sa dignong bakal. Ngayon po, saan po ba nakukuha ang dignong bakal o saan po ba yan galing? Hindi nyo ba alam na napakadali lang po yan hanapin? Kung alam nyo lang po. Marami po yan uri. Mayroon po dignum goma, dignum kahoy, dignum bato, dignum bakal po. Dignum kahoy, yan po. Pero ngayon po, dito naman po tayo sa dignum bakal. Ngayon po, marami pong pagkukunan yan, yung dignum bakal po. Pero sa akin po, kung saan po ba ako kumukuha, yan po ay ituturo ko sa inyo. Ito po, ituturo ko po sa inyo kung saan po ba yan nakukuha. Ngayon po, may ipapakita po ako sa inyo. Ito po. Yan po ay isang kawali. Isang kawali lang po yan ha. Yan po ay may panggagamitan tungkol sa pang-spiritual o pang-kumbate. Yan po ay malalaman nyo ngayon. Ngayon po ay makinig po kayo ng mabuti. Ito po. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng example. Ngayon po ha. Ayan po. Pinukpok ko po siya, pinukpok. Sa pagpukpok ko po yun po ay na didistract po yung mga masamang espiritu o natatakot sila. Dahil sa pagpukpok mo ay takot yung mga masamang espiritu. Yan po yung example niya. Yung sa pagpukpok mo pa lang po, parang tinatawag mo po sila at pupunta po yan. Hindi po yan pwede na hindi pupunta. Kung ano, halimbawa, pumukpok po kayo sa loob ng bahay niyo po. Yung mga masamang espiritu po ay lalapit po yan. Kasi sa pagpukpok mo pa lang po, tinawag mo na yan sila eh. Pwede mo rin yan gamitin sa tao. Halimbawa, may sakit po yung tao. Tapos pinukpok mo po yan sa kahoy, tapos tumunog po yan. Yan po ay papasok sa katawan ng tao kung yun po ay may sakit o may karamdaman yung pinupukpok nyo. May karamdaman yung tao, yun po ay papasok po yun. Yan po yung panawag o tinatawag na kung paano papasukin yung mga masamang elemento. Yan po, isang example po lang po yan. Example pa lang po yan. Ngayon po, paano po ba yan? Paano naman po sasaktan o paano naman po gamitin pangkumbati ang dignong bakal? Ngayon po, ituturo ko yun po yan sa inyo. Ngayon po, dito muna po tayo sa kung paano po yan ukitin kasi napakalaki naman eh. Kung ito naman lahat, grabe naman, kalaki-laki yan eh. Yan. Yan po, pwede nyo po yan ukitin. Pwede nyo po yan gawing medalya. O kaya gawin nyo po stick. Pero lagariin nyo po, gawin nyo forma. Forma po. Yan po ay pwede po yan sa kumbate. Ngayon po, kung nagawa nyo, naukit nyo na po. Kaya nagawa nyo na pong stick. Stick po, formahin nyo po yung maganda po para hindi kayo mahirapan. Ayan po, pwede nyo po yan itusok sa nasaniban. Yan po ay aaray ng sakit. Hindi pwede na hindi yan aaray ng sakit dahil may puwersa po ito. May puwersa po yan. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo bakit po may puwersa ang kalahang ito. Ayan po, yun. Ituturo ko muna sa inyo. Ito po. Sa tagal-tagal na po yan na ginagamit at sa tagal-tagal na po yan na araw-araw na ginagamit sa apoy o sa pagluluto. At sa dami-dami na po yung pinagluto, sa dami-dami na po yan na pinaglutuan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung sa pagluluto po o sa tagal-tagal na po yan ginagamit, bumubuo na po yan ng puwersa o enerhiya na pumarito na po sa kalahan na yan. Yan po, nariyan na po yan, umiipon na po, sa tagal-tagal na po. Kaya po tinatawag na dignum po, malakas na po yung enerhiya na yan po. Kaya po tinatakutan yan, kinakatakutan po yan ng mga masamang espiritu itong kalaan na ito. Lalo po
pag pinupukpok mo po yan, nadidistract po yan sila. Bigla lang po yan na pag pinukpok mo po, matatawag mo po yan sila, lalong-lalo na po sa may mga sakit. Pinukpok mo po yan sa harap nila, papasok po yung masamang espiritu. Yan po yung ano niya. Ngayon po ituturo ko naman po sa inyo kung paano po pahirapan ng masamang espiritu. Tuturo ko ulit sa inyo. Gumawa po kayo ng stick po para pangtusok. Itusok nyo po yan sa nasa saniban, kahit saang party. Mas maganda po dito nyo itusok sa puson. Dito po, malapit po sa puson, sa taas po ng puson. Aaray po ng sakit yan. Kung may pang-ipit naman po kayo, dito po sa paa, itusok nyo po yan dito. Aaray po ng sakit yan. Tingnan lang po natin kung hindi po yan gagana, kasi sa lahat po ng ginagamit ko po, gumana po yan. Napakaganda po yan. Napakaswerte nyo po at nalaman nyo po at napanood nyo po itong video kong ito. Napakaganda po yung pangtusok, lalong-lalo na sa mga nanasaniban o kaya naielimentuhan. Yan po. Aaray po yan ng sakit. Hihingi po yan ng tawad sa inyo. Sobrang sakit, hindi niya po yan kakayanin. Pag natusok na po yan, tapos aaray na ng sakit, hindi niyo po bibitawan yan. Idiin niyo po. Huwag po yung sobra kay yung katawan ng tao na masasaktan. Yung espiritu lang po, huwag niyo po idiin masyado. Yung sakto lang po, pero huwag niyo po bibitawan hanggang hindi humihingi ng tawad yung masamang espiritu kapag nagawa niyo po. Ito po ay tinatawag na dignum bakal, kasi sa tagal-tagal na po yan ginagamit. May mga iniriya na po yan sa pagluluto. May iniriya na po yan na umiipon. Yan po ay takot po sila dyan. Takot po sila sa kalaan na yan. Nasasaktan po yan sila kapag yan po yung ginamit po panusok, lalong-lalo na sa nasasaniban. Ayan po. Tapos po, pwede nyo rin po ito gawing medalya, pangontra sa mga masamang espiritu. Gawin nyo po cross o kaya cross. Gawin nyo po cross, tapos lagyan nyo butas. Maliit lang po, huwag naman napakalaki. Ito isabit nyo po. Huwag nyo po isabit, napakalaki naman yan. Baka pagkamalan kayo buwang. Isinabit nyo dyan sa leeg nyo, tapos ganyan kalaki. Lagariin nyo po, gawan nyo po ng forma. Kaya gawin nyo po ng cross. Gawan nyo po ng cross. Ganyan po. Pangkwintas po. Pangontra sa mga masamang elemento, masamang mga mahika ng mangkukulam o mambabarang. Yan po. Dahil po once na tinira ka ng mga masamang elemento, kaya mga mambabarang mangkukulam, matutunaw po yung mga mahika nila at hindi po magkakabisa. Yan po yung purpose ng dignum bakal. Ayan po, ngayon po, i-subscribe nyo po muna ako at pakipindot po ang notification bell, at ituturo ko pa po ang ibang pamamaraan po niyan. Tuturo ko po sa inyo at ma-update po kayo agad sa susunod kong video. At ituturo ko pa po sa inyo ang dignum bato, dignum goma o kung ano man, dignum kahoy. Marami pa akong ituturo. Pasensya na po, lagi po natutumba yung cellphone ko po. Yun lang po, i-subscribe niyo po ako at huwag niyo po kalimutan pindutin ang notification bell para pag nag-post po ulit ako ng video, mapapanood niyo po agad. Yun po. I-subscribe niyo lang po ako, tutulungan ko rin po kayo. Sana po may natutunan kayo sa akin, kahit sa konting video lang po. Hindi pa ako may-edit ng video kaya yung cellphone ko po kasi sira. May biyak po, hindi po nakakapag-edit, tapos mahina lang po yung MB niya. Ayan po. Hindi kasi maganda yung cellphone ko. Pero nagtsatsaga pa rin po akong makagawa ng video para may share ako sa inyo na konting kaalaman at malaman nyo naman po. Hindi po ako humihikayat na
paniwalaan po ako, nasa sa inyo naman po yan kung naniniwala kayo o hindi. Sa akin po, yung pang-spiritual po. Yun po, hindi po pang material, pang spiritual po, tungkol po sa mga spiritual. Yan po, kung naniniwala naman po kayo, wala naman po masama doon. Kung hindi naman po kayo naniniwala, pwede nyo naman po hindi ito panoorin o huwag nyo na lang po ituloy. Kung ano nyo, kung gusto nyo naman po matuto, malaya po kayo sa akin. Pero sana po may natutunan kayo sa akin kahit sa maikling video na ito. Yan po. Ito po ang kahulugan ng dignum bakal. Ito po, kalaha lang po. Hindi na po kayo maghahanap ng malayo. Nasa loob lang po ng bahay ninyo po. Kung wala naman po kayo dyan kalaha, pwede naman po humanap kayo sa kapitbahay nyo. Pero ang hanapin nyo po, yung antique po, tingin nyo na matagal na nagamit kasi mas maganda yung may butas dito eh. Kasi matagal na. Antique na masyado ba kung ba marami na siyang iniriya. Marami na nakapundo dyan sa dignum bakal na yan na iniriya o ano, yung lakas na kinakatakutan ng mga masamang elemento. Ayan po yan, dignum bakal po yan. Ayan po ay kinakatakutan ng masamang espiritu. Kahit sinong espiritu pa po yan, kahit demonyo pa po yan, aaray po ng sakit yan. Takot po dyan. Kahit si Satanas po yan, kalaha lang po. Kalaha lang po ang magagamit nyo kung kayang-kaya nyo na po yan talunin. Kalaha lang po yan Panggagamitin lang sa bahay. Kayang-kaya nyo po yung talunin. Kahit anong espiritu po yan. Basta sinaniban niya yung tao, kahit demonyo pa yan, sinaniban niya yung tao, pag tinurok niyo po yan sa kanya, aaray po yan ng sakit. Hindi niya po yan kakayanin ng sakit. Hihingi po yan ng tawad. Ayan po, yan po yung dignum bakal. Pero bago niyo po yan gagamitin, kung may manok po kayo na puti dyan po, paduguan niyo po muna ng manok na puti. Patakan niyo po ng dugo. Yan po. Puti lang po na manok, ipadugo nyo lang po. Halimbawa, gumawa na po kayo ng stick, dignum stick, o kaya medalya, cross. Yan po. Depende naman po kung anong design na gusto nyo dyan, na gusto nyo gawin dito. Marami pong paraan. Mas maganda yung design na gusto nyo, kaya magandang pagkaukit. Ayan po. At huwag nyo po kalimutan na i-subscribe po ako at pindutin ang notification bell para po ma-update kayo kung ano pong susunod at kung ano pong susunod na video na i-upload ko at mapapanood nyo agad. Yun lang po. Maraming salamat po kung naniniwala kayo. Yan po. Wala naman po sa akin kung hindi kayo naniniwala. Okay lang po. Huwag nyo na lang po ituloy ang video. Huwag nyo na lang panoorin po. Ayan po. Sana po may natutunan po kayo. I-subscribe nyo po ako. Maraming salamat. At may matutunan pa po kayo sa susunod kong video. Ayan po. Pakinggan nyo lang po o ulit-ulitin nyo lang po ang panonood nyo hanggang sa makuha nyo at mapasok sa isipan nyo ang sinasabi ko. Yun lang po. I-subscribe nyo po muna ako at maraming salamat po. Mahal ko po kayo.